Good evening. Good evening, dear brethren. Okay. Today is our Wednesday online Bible sharing. At today is May 13. 13. 13. 13, okay? At today we will have our online sharing again sa Word of God, and I pray that you are going to be blessed a lot today. At mapagpapala po kayo because we were going to study about a woman na living a life that is, kung titinan mo, will have no one na parang magbibigay sa kanya ng hope. Siguro ang kanyang buhay ay paulit-ulit lang at a life that is kumbaga sa wala ng future, and yet she meet Jesus at pinagpala siya ng Panginoon from the time she heard the word of the Lord Jesus Christ. Pagpapalain po kayong gusto mga kapatid sa ito. So stay there at pupurihin mo natin si Lord. No? We just want to sing to the Lord before we start our online Bible sharing. Nanay, tatay, magandang gabi po sa inyo. And ate, kuya, at sa inyo po mga kapatid, the Lord blessing be upon you today. At sa mga kapatiran, mga pamilya ko, and the Lord bless each one of you, mga classmates, the Lord blessings to all of us. Okay? So, can I call Pastor Ameji to render us a song to worship the Lord first? Amen. Hallelujah. Good evening po uli sa bawat sa ating mga narito ngayon sa gawain ng Bible sharing. Tunay na hindi natatapos. Sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay di magmamahal. Kaya anuman yung situation natin po sa mga sandaling ito, na patuloy na hindi po hihinto ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Manatili po lamang tayong nagtitiwala sa Kanyang pangalan at umasa po tayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Mawit po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Puso'y lumang
worship you, O God. We thank you for your Son, Lord Jesus, Lord. Thank you for your love, Lord God. Lord, you gave your life for us, Lord God. Upang, Lord, kami tubusin, Panginoon. Linisin sa lahat ng aming kasalanan, O God. Salamat, Panginoon, for the salvation. Salamat for your great love. Thank you for the eternal life. We worship and honor you, God. We love you, Lord. In Jesus' mighty name, we pray, Lord. We worship you, God. Amen. Thank you, Lord. Okay, good evening po sa inyo lahat at magandang gabing muli at tayo po'y muling magsisimula ng ating pag-aaral sa salita ng Lord. Okay, you can just pass there, Pastor Amenchi. Okay, my wife will pass over. Pasensya na po, no? At okay, so the Lord bless you mga kapatid at remember our study last time. I hope na napagpala kayo ng Panginoon. Today, we will study again kung saan ang Panginoong Hesus was met ng mga Pharisee. Actually, this happened sa almost sa part ng life ni Jesus na kung saan marami ng opposition sa kanya, no? Bagamat gusto ko sana yung chronology, sunod-sunod na i-share ko sa inyo, but I'll tell you about stories na para makilala niyo ng gusto ang Panginoon natin, no? So, next time I will try to do the chronological order, no? But I just like you to meet a woman. This woman happened to be a simple woman. Yan kasi ang term sa Israel, no? Pag ikaw ay nakakagawa ng something na hindi kanais-nais at maganda, they term you as simple woman o sinner, no? At isa sa mga pangalan ng ating Panginoon, ang tawag sa kanya ay friend of sinners and tax collectors, no? Yan ang term nila sa Panginoon natin. At bagamat alam natin ang Diyos natin ay banal at mabuting Diyos, just God, sabi ng Bible, no? Ngunit nung nang pupunta po dito ang Panginoon, sabi niya, pinakita ng Panginoon siya ay friend ng sinners. Maalala niyo yung unang-unang sharing time ko sa inyo about Zacchaeus. Ang sabi nila kay Zacchaeus, you are, alam na yan ay sinner, tax collector. At alam niyo po, ang Panginoon lagi siyang nilalapitan ng mga yung mga inaaway na sa society, yung inaakala na wala na silang chance at wala nang pag-asa sa buhay, marami ang buhay, para bang out sa society. Ngunit lahat sila ay nagpupuntahan sa Panginoon. And today, we will study again about this woman sa John chapter 8, no? So please turn with me in your Bibles, no? If you are my friend who are watching, I hope I can truly speak this one to you in your own language. But for the benefit of my people, I really speak this one in Tagalog. But from time to time, I inject wordings in English so you can understand. We will study John chapter 8. Okay, John chapter 8, verse 1, John 8, verse 3 hanggang 11. Okay? So, we'll read it first at so that you will know this story. Please follow along in your Bible, John chapter 8, verse 3 to 11. Okay? This is a beautiful passage in the scripture at marami pong part. Mayroon pong may footnote dyan sa inyong Bible, no? Sabi dyan, sa ibang translation, sa ibang version ay wala ito, sa ibang manuscript wala itong words na ito, no? And we will not going to be elaborating on that part. We will just study this one, okay? I will do that one next time while we i-explain ko sa inyo kung bakit ganon ang pagkaka-explain dito sa mga footnotes, no? At who is this woman? I will not answer that one today. I will do that one the next time kasi marami pong nagsasabi na ito si Mary Magdalene, ito si Mary of Bethany, at sino ba siya? Siya ba yung simple woman, no? Na pinagaling ng Panginoon, may 7 demons. We will not also tackle that one.
we'll tackle that one next time. Okay, next time I will explain to you. I will share to you about that woman. But today we'll just study John chapter 8 verse 3 to 11. So sabayan po ninyo ako sa inyong mga Bible kapatid. We need to hear the word of God first. Okay, umpisa ko na lang muna sa verse 53 ng chapter 7, no? Para lalo yung maintindihan. Pagkatapos nito, umuwi na ang lahat. Actually, this is a discourse actually, no? Si Lord ay nakipag-discourse siya sa mga Pariseo kasi marami sa kanila. Actually, kung maisip niyo dyan, kung mababasa yun sa mga prior dyan, gusto nilang batuhin si Jesus dyan, no? Gusto nila siyang batuhin, stone him to death. Kasi he's already telling them that I am the bread of life. Ako yung bago pa dumating si Abraham, I am, sabi niya dun sa dulo nitong chapter 8, no? So they really want to put Jesus to death actually, no? But they cannot just lay hand on him. So ito pong sequence na ito ay nangyari ito sa time na napakatindi ng opposition kay Jesus. So I want you to reminded of that one. At ito yung nangyari ito sa temple courts ng Jerusalem. Kung matatanda niyo, may templo doon sa Jerusalem. Yun yung templo ni Herodes. At sa templo na yon doon sa temple courts, no? Temple courts, ibig sabihin, ito ay nasa loob nung mayroon kasi tinatawag na padarian, no? Sorry, tawag nila. Maybe inside that one or in the women's court. But doon sa area na yon, puro Jew ang nakapasok doon. No? At doon nangusap ang Panginoon. At doon yung setting na ito. So si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Ito yung templo ni Herodes, no? Yung second temple na sinira noong 70 AD. Lumapit sa kanya ang lahat ng tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Lagi pong yun ang ginagawa ng Panginoon natin, no? He always speak and teach. He teach them. At dumating doon ang mga tagapagturo ng kautusan, mga skriba o scribes, and mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Okay, so may bitbit silang isang babae. Marahil kaladkad nila yung babaeng ito na nahuli nila sa pangangalunya. Inirap nila ito sa karamihan. Verse 4, at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya. Actually, trap ito, no? Kay Jesus. Trap nila sa kanya. Kasi nagpapakilala alam nila na si Lord ay friends ng sinners, no? Malapit si Lord sa mga sinners na kinakasaway. Pinapatawad sila ng Panginoon. Naglalapitan sa kanya. Naalala niyo last time si Zacchaeus, nung sinabing Lord, pupunta ako sa bahay mo ngayon, Zacchaeus. Kaya nagmurmur yung mga tao doon, di ba? Sa Jericho. Sabi nila, pupunta siya sa bahay ng isang makasalanan. So, here comes another woman. Isang babaeng makasalanan. Dahil si Lord ay binibreak niya yung Sabat, no? Kaya, very angry sila kay Lord kasi actually hindi Sabat, no? Tradition. They have a lot of tradition na ginawa nilang yoke sa buhay ng mga tao. That's why the Lord is beginning to break it. They began to hate Jesus Christ. Although Jesus is doing miracles, healing a lot of people, they just cannot believe in Jesus. They just like to put him to death. Dahil para sa kanila, sapat na yung kautusan ni Moses. At yun ang kanilang ginagawang sacred, yung kautusan ni Moses. But Jesus came and began to demolish yung kanilang tradition, no? So they hate the Lord so much and they like to put him to death. At isa sa gagawin nila ito, itatrap nila ang Panginoon. Sabi niya ito para subukan nila siya. Itinanong nila ito, sabi ng verse 6, upang subukan siya at nang nang may maiparatang sila laban sa kanya. So talagang gusto nila siyang paratangan para mapatay nila siya, no? Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng kanyang daliri. So ito po yung senaryo, no? Ito po yung setting. Si Lord, habang nagtutulo siya sa templo, nag-aabang itong mga Pariseo talaga nagsiset na ng trap, no? Dinaladkad nila yung babae doon sa harapan niya. Tapos, pinakita ng gano'n. Ayan, isang babaeng huling nangangalin niya. Sa harapan ng napakaraming tao dahil nagtuturo ang Panginoon dyan. Ngayon, anong masasabi mo? Sabi sa kautusan ni Moses,
ang nahuling babaeng nangangalo niya, dapat batuhin siya. Ano masasabi mo? So, pag sinabi kasing si Jesus ay dapat huwag niyo siyang batuhin, ibig sabihin, kakalabanin niya yung law ni Moses. Pag sinabi naman batuhin siya, kala ko ba mabuti ka sa tao? Kaya nilagay nila, itatrap nila ang Panginoon para kahit anong sagot ni Lord, tsak, mayroon silang magagawa para mapatay na si Lord. No? So, it's a trap. No? At ngunit, yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus. Patuloy, habang hindi nagsasalita si Lord, yumuko si Lord. Tapos susulat siya doon sa lupa o sa ground. Kung ito kasi ay temple ground, no? Hindi natin alam kung ito ay stones or ito ay may dust doon, no? So he just right there, pamamagitan ng kanyang daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, tapos tumayo si Lord, sabi niya, sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato dito sa babaeng ito. Sabi ng verse 8, at muli siyang yumuko na naman si Lord at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Galisan, from the oldest to the youngest, iniwanan nila si Lord at saka yung babae. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasan sila? Wala na ba yung humahatol sa'yo? Actually, ang ganda ng word dito, no? Babae, sabi ni Lord. Actually, may respect sila sa babae. No? Nasaan sila? Wala na ba yung humahatol sa'yo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Humayo ka na at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Powerful verses. Napaka-powerful po nito dahil speak about the great love of Jesus. No? But before that one, I need to pray that the Lord may anoint me so that I will not miss anything na gusto kong i-share sa inyo. No? I believe Bible sharing, everybody can teach. Everybody can teach. But I do believe in my own heart that the Holy Spirit is the greatest teacher. At siya ang guru natin at hayaan natin siya mangusap sa atin through me. Of course, nag-aaral ako. At sa wisdom na ibibigay niya pa kung may dadagdag ang Holy Spirit. So, let's pray just for a moment. Heavenly Father, I ask your anointing and blessing, and may you teach me by your word, and make me a good teacher of the counsel of God, Lord, that I may speak your word to them, that they might learn from you, and learn to know who you are, and learn to love you. At salamat po, Panginoon, and may they know today the message mo, how you love us so much. Salamat po, Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan at sa iyo lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. So, tingnan niyo po. Many times, si Jesus ay nagtuturo siya doon sa temple court, no? Doon talaga ay, pag sinabi mo temple court, ayan ay, kung alam niyo po yung templo sa Jerusalem, yung temple courts na yun ay maluwag po yun, no? At doon talaga ang diskusyon ng karaniwan. At yun ang pinakamagandang place para magsalita ang Panginoon. Kaya maraming tinuruan si Lord doon. Kung maalala ninyo si Peter sa Acts, di ba? Yung may pinagaling siya doon, sa may gate doon, medyo paakyat yun ng konti, aakyat ka ng mga ganito kataas, mga 9 na step. Then si Peter, doon siya nagsalita, doon yung beautiful gate na tinatawag, no? At doon niya pinagaling yung isang taong paralitiko doon, no? At so, ito pong temple courts na ito ay upuan ng maraming tao, o kaya doon talaga sila makakapakinig dahil ito talaga, pesta kasi ito, no? Pumunta si Lord dito sa Feast of Tabernacle. At dito siya nangaral, no? At alam natin na talagang nasa danger na yung kanyang buhay kasi mismo mga kapatid niya nung time na ito, sabi, pumunta ka na doon sa pista, hindi mo na pupunta, sabi ganon. Pero hindi niya sinabi na sikreto siyang pumunta. Hindi niya lang sinabi kung kailan siya pupunta, no? I believe that's how the Lord went to this feast. At yung time na ito, nagturo muli ang Panginoon. Marami siyang tinuro doon sa lugar na yun, no? At alam natin ang mga Pharisees, they hate Jesus so much. They really hate Him.
At they really want to put him out kasi Jesus really break their tradition. Kaya kung babasahin nyo talaga yung Matthew, karaniwang binabanggit ng Panginoon doon, you said that it was said long ago. Mga tradition yun, mga kapatid. But I say to you, sabi ng Panginoon, no? Sabi ninyo, for example, ganito ang paniniwala nyo na, ngunit ito ang sinasabi ko sa inyo ngayon. So, ibig sabihin, hindi ako nagpunta para wasakin yung bulo ni Moses, kundi ito i-fulfill ko, sabi ng Panginoon. So, marami pong binigkas ng Panginoon at sa kanila na these Pharisees begin to hate the Lord so much, no? They hate Him. They hate Him kahit anong milagro ang gawin ng Panginoon, kahit anong kabutihan ang gawin niya. Hindi nila masikmura yung binabanggit ng Panginoon, no? Makikita niyo po yan sa Matthew para makita niyo po, magkaroon kayo ng konting background. Why they don't like the Lord. Okay? So, para makita po ninyo, no? Punta kayo sa Matthew chapter 5. Tinan niyo po ito, no? Sa Matthew chapter 5, verse 21. Okay? Sabi niyo, basahin ko sa English, no? Hindi prepare yung aking Tagalog. So, you have heard that it was said long ago. Sabi niyo, long ago. Kasi po tradition, eh. It was said long ago, do not murder. And anyone who murder will be subject to judgment. But I say to you, sabi ninyo, ganito, pero sabi ko sa inyo, sabi ni Lord, mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo, pumatay ka na. Binago ni Lord yung, diniinan ni Lord yung tradition nila, binigyan ni Lord ng greater, ng mas madiin, no? At hindi lang yan, mababasa niyo po yan sa verse 27 ng chapter 5 din. Sabi niya, you have heard that it was said long ago. You have heard it was said long ago, do not commit adultery. Pero I tell you, sabi ni Jesus, tumingin ka lang ng malaswa sa isang babae, nangalunya ka na. At diniinan ito ng Panginoon. So, divorce, kasi marami sa mga Pharisees na ito, talagang ito yung kanilang ginagawa. Kaya sabi niya, if anyone divorces his wife, must give her a certificate of divorce. But I tell you, sabi ni Lord, anyone who divorces his wife, except for unfaithfulness, sabi niya gano'n, cause her to become adulteress. Sabi niya gano'n. Again, sabi niya sa verse 33, again, you have heard that it was said long ago. No? Ito po, paulit-ulit po yan. Binabagi ng Panginoon. Andi, yung kanilang pinanghahawakan na tradition ay kunti-kunting na binibreak ni Lord at binibigyan niya ng malalim na kahulugan. Sabi ni Lord, ang murder, hindi lang yan nangyayari sa pumatay ka talaga. Nag-iisip ka pa lang, pumatay ka. Kalaswa, ang adultery, sabi niya, hindi yan nagsisimula ng ikaw ay nangalunyan talaga. Iniisip mo pa lang sa isip mo, nangalunya ka na. Diniinan talaga ng Panginoon. At marami sa mga pariseyong ito was really struck by this. At tumindi lalo ito nung binanggit ng Panginoon na ako'y sinugo ng Ama. Lalo nila siyang talagang ginustong patayin. No? Yun ang pinaka-grabe na talagang nakakuha sila ng malaking ebidensya para patayin siya. No? In this case, talagang nanguhuli sila, itatrap nila si Lord. No? At gagamitin nila ng trap ito. Maraming beses nila tinatrap si Lord. Kumala ninyo, sabi nila kay Lord, para itrap nila siyang kalabanin niya yung mga Romano. O sabi nila gano'n, gumawa sila ng coins. Sabi niya, itong coins na ito, para kanito, kay Cesar o tayo ba'y dapat magbayad ng tax kay Cesar o hindi? Parang ganun yung kanilang case, no? Sabi ni Lord, bigyan nyo kay Cesar, yung para kay Cesar, sa Diyos ang para sa Diyos. Tinatrap nila si Lord kahit saan siya magpunta. Naghahanap sila ng way para matrap nila si Lord. Ginamit nila ang babaeng ito ng time nagtuturo si Lord. At kaladkad nila yung babaeng ito. Itong babaeng ito ay isang babaeng nahuli sa akto na nagkakasala, no? At alam natin, trap talaga to. Bakit? So sabi niya dyan, at ang ginawa nila, sabi nila sa verse 3, dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at maparisyon na may dalang isang babaeng nahuli sa pangulo niya. Iniharap nila ito sa karamihan. So alam po natin na may pagka-double standard itong mga pariseyong ito, no? Itong mga eskribang ito. Hinirap nila yung babae sa harapan ni Lord na nahuling nangangalo niya. Kasi kung sila ang nakahuli doon sa nangangalo niya, asan yung lalaki, kapatid? Wala. No? Yung babae lang hinarap nila. Babae lang para diinan nila
Parang siguro pag pinagbabato yung babae, mas matindi yung galit ng mga tao kay Jesus. So, alam mong double standard yan. O baka sinet up lang nila ito, no? Pati yung lalaki, pinakawalan nila. We don't know. Nothing is said in the Bible. Pero alam natin na iyan ay they are setting up to trap Jesus, no? And alam natin, number 2 na ito ay double standard. Ito ay double standard. Kasi mismong si Lord ang nagsabi sa kanila, kayo mga adulterer, sabi ni Lord. Sila, yung mga pariseyong ito, sinasabi ni Lord. Kayo nagkakasala, sinasabi niyong adulter yan. Pero kayo, puro kalaswaan ang inyong mga mata. Yan ang banggit ni Lord sa mga pariseyong ito, no? Kaya sabi ni Lord, you are adulterer yourself. Kaya talagang naggigigil sila sa galit sa Panginoon kasi sinacharge sila ng Panginoon. Kaya naghanap sila ng way para ma-charge nila si Lord. At sa time na ito ay sabi nila, we found something. Tingnan natin kung makakalusot ka pa rito. We can charge you. So, ginamit nila yung babaeng na huling nangalo niya. Sinalpak nila sa harapan ni Lord. Marahil, nandun siya. At yung babaeng ito ay ready na. At ready na rin. Tingnan nyo ha. Sabi sa Leviticus. Tika lang ha. Leviticus chapter. Wait. Okay, I will take my note. Leviticus chapter 20 verse 10. Basahin po natin. No? Leviticus chapter 20 verse 10. Okay, babasahin ko po sa inyo. Okay, tingnan niyo po ha. Ito yung trap nila kay Lord. Leviticus chapter 20 verse 10. Ang lalaking mangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Papatayin, no? Gayun din ang babae, inilalagay sa kahihiyan ng isang lalaki ang kanyang sariling ama kung siya'y makikipagtalik sa ibang asawa nito. Siya at ang babae ay dapat patayin. Ang lalaki na ipagtalik sa kanyang manugang ay nagkasala, pareho silang dapat patayin. At ang lalaki na ipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Death ang judgment po, no? Yan ang law ni Moses. At yan ang kanilang pinangawakan, no? Kaya, they are ready. Meron pa isang verse. Deuteronomy 20:22. Tinan niyo po kapatid. Deuteronomy 22. I like to, kailangan po makita po natin ito so that we can understand this scenario, ang pinasukan, ang trap nila kay Jesus, no? Deuteronomy 20:22 sabi niya ito, kung ang isang lalaki ay nahuling kasiping ang asawa ng iba, pareho silang dapat patayin. Sa ganyang paraan ninyo, aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Kapag ang isang lalaki ay nahuli na ipagtalik sa isang dalagang nakatagda ng ikasal at hindi naman ito humingi ng saklolo, gayon din man nasal ng bayan. Ito po yung mga law, no? About adultery. At ang judge at ang verdict, ano po, ang punishment, stoned by death, no? Stoning. Babatuhin nila ng bato. Kaya itong time na ito ng paglalagay ng babae, may mga bato na sila, kapatid. They are ready to stone. Dalawa lang ang pwede nilang batuhin. Either yung babae o ang Panginoong Hesus. Ready to stone. Actually, maraming beses na nilang gustong batuhin ang Panginoon. No? So, because of their hatred of him. So, paglagay nila sa babaeng gano'n, sabi niya, oh, guro, ikaw na guro. Sinasabi mong huwag baguhin yung tradisyon at yan ang sundin. Ayan, ito ang babae. Kasi naniniwala ang mga Hudyo, secret sa kanila yung law of Moses, no? Yung batas ni Moses. Ayon ay pinanghahawakan nila noon umpisa pa man hanggang sa time na ito, no? Sa time na ito ng Panginoon, pinanghahawakan nila. Nang dumating ang panahon, hindi ko lang yan susundin, sabi ni Lord, iyan ay aking gagampanin lahat. Hindi lang sa salita. Kasi sila sa salita lang, no? Pero hindi naman talaga nila ginagawa, no? So, nung pagkalagay nila sa babae, they have this stone ready to throw to the woman. Alam mo, kung iisipin mo, Jesus was put in a dilemma na kung saan pwedeng ikamatay ng babae. Dahil kung magkakamali siya na sasabihin. But we know, the Lord Jesus know that it is a trap sa kanyang pag-ibig sa lahat. God loves sinners, alam natin yan. God loves kaya ang tawag kay Jesus, He is the friend of prostitute and sinners. No? Ngunit sabi niya, hindi mo bibiguin, mabibigo ka dito ngayon.
dahil kakalabanin mo si Moses mismo. Kaya nanggigigil na sila. Para bang nahuli ka rin namin. So, habang nandiyan yung babae, so sabi na, Guro, wala ka mang masasabi? Ayan ang babae yan, nagkasala. So, ready to throw. Ano masasabi mo? Habang pinapanood sila ng napakaraming tao. Because marami pong nanonood sa kanila. Kinikilala kasi ng mga Pariseo na sila yung authority pagdating sa law, no? Pagdating sa salita ng Diyos, sila yung authority at ang mga eskriba. They are saying na si Jesus ay siya ay glutton, drunkard, prince of tax collector and sinners. Ayun ang tingin nila kay Jesus. No? Friend ng mga makasalanan. Yan ang tingin nila sa Panginoon. At yan ang category nila sa Kanya. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 11. At yun ang tawag nila sa Panginoon. So while they're about to stone the woman, alam mo ginawa ni Lord? Si Lord ay yumukod. At nagsulat siya sa lupa. Marami po nagtatanong. At habang wala ka man sasabihin, ba't nag-stay ka dyan? Ba't ka nakayoko? Ba't ka nagsusulat sa lupa? Wala ka man sasabihin? Akala ko ba ikaw ay teacher? Bakit hindi mo sagutin ito? Ito yung babae na huling nangangalon niya. Ayan, sabi ni Moses, dapat batuin niya hanggang sa mamatay dahil huling-huling nangangalon niya. Okay, ano masasabi mo, Jesus? Ano masasabi mo sa babae niyan? So habang si Lord nagsusulat siya doon, ngunit sabi niya dyan, patuloy nilang tinutulak ang Panginoon. Pinipress nila siya, magsalita na siya. So si Lord ay nagsulat sa lupa. Ngayon, baka sabihin nyo, wala kasing nakasulat dyan. Ano ang sinulat ni Lord sa lupa? Ano nga bang sinulat ni Lord? Huwag nyo na pong pag-aralan, no? Kasi wala namang nakasulat. Kung ano ang sinulat niya, hindi natin alam. Tanungin na lang natin sa Kanya kung ano ang sinulat ng Panginoon. Basta nagsulat siya sa lupa, no? Nagsulat siya. Marami pong pag-aaral tungkol dyan kung ano sinulat niya. Sabi ng iba, sinulat niya yung Jeremiah 17:3 na nire-reflect ni Lord John. At yung iba naman, ang sabi nila ganito, just to give you some understanding ng maraming nag-aaral nito, no? Sabi nila, by the time na nagsusulat si Lord, some probability ay itong word na ito, na ang sinulat ng Panginoon ay habang inaakusan nila, yan, mangalan yan, dapat batuhin yan. Habang nagsusulat daw, si Lord sinusulat niya doon yung mga kasalanan, lahat-lahat. Murder, adultery, lying. Habang salita silang sila, sinusulat ni Lord doon sa lupa. Na nakikita na lahat. We don't know if they can see it. But He's writing there. Pero nang pinersa nila si Lord, Jesus stood up. Sabi ni Lord, ito po ay isang moral na issue na kung mayroong kang dilemma na papasukin, ito talaga, no? Kasi ito po, ang Diyos ay banal. Alam natin yan. Binanggit yan sa Bible, no? Saan ba yan? Sa Amos chapter 3 verse 2. Sabi yan, no? Amos chapter 3 verse 2. God punishes sin. Very clear here. God, the God of the Bible, the God of our Lord Jesus Christ punishes sin. Okay? At sabi rin sa ito, sandali lang mga kapatid, nagiging Japanese na ako, no? At sabi pa rito sa Isaiah 45 verse 21, God is a just God. Mabuti ang Diyos, o makatwiran ng Diyos. Siya ay Diyos na hukom, no? So, isa po sa karakter ni God, is a just God. Siyang hukom na Diyos. Ngunit nung dumating ang Panginoon, pinakilala ng Panginoon na ang Diyos ay mapagmahal. Mahal niya lahat. Nagpapatawad siya sa lahat. Binibiyaan niya lahat. Kaya nga pinapagaling ni Lord. Kaya nga si Zacchaeus, naalala niyo yung unang pag-aaral natin, no? Tinanggap siya ni Lord. I come to save that was lost, sabi ng Panginoon. Itong taong ito, sabi niyo, tax collector yan. Pero dahil siya ay nagsisisi, siya rin ay anak ni Abraham. Pinakilala na tinatanggap din sila ng Diyos, no? Tinatanggap talaga ni Lord. Mahal niya ang lahat. Alam niyo po yan, no? John 3:16, for God so loved the world. God is a God of love. At although God is a God of judgment, He is also a God of love. At ngayon po, nandito si Lord. It's a moral dilemma. O dilemma. O sabihin, sitwasyon na napakahirap para sa Panginoon. Nasa isang normal na tao na sagutin. Kala ng mga Pariseo, matatrap na nila si Lord, no?
Ngunit nung sabi niya, anong masasabi mo? Tumayo si Lord, sabi niya. Okay. Sabi ni Lord. Okay, tumingin sa kanila. Kung sino sa inyo, kayo lahat na nandito, kung sino sa inyo ang walang kasalanan. Siya ang unang bumato sa babae. Ganda po nito, mga kapatid. Sabi ng Bible, doon sa John, because I like it to go back here. Walang kasalanan, siyang unang bumato, sabi ni Lord, no? Sa inyong walang kasalanan, ay siyang maunang bumato. Walang kasalanan, siyang unang bumato. At muli siyang yumuko. Habang hinihintay ni Lord na may bumato sa babae, yumuko uli siya at sumulat uli siya sa lupa. Marahil, mga kasalanan yung masinusulat niya. Do not murder. Do not. Hindi natin alam, no? We don't know. Nang marinig nila yun, tinan niyo po, isa-isa silang umalis. Magsimula sa pinakamata hanggang sa pinakamatanda. Alam niyo po kung bakit? Na-convict sila. Na-convict ng kanilang kasalanan na kahit sila ay mga pari na at eskriba, alam nila sa puso nila na may kasalanan sila. No? Hindi lang mabanggit na yung babae lang ang may kasalanan. Sila rin. Pag-amin na may kasalanan kami. Ayaw nila batuhin eh. Sabi ni Lord, yung walang kasalanan, siyang bumato. So, nauna yung matandang umalis. Alam niya, hindi niya mababato yung babae dahil guilty siya. Hanggang sa pabata ng pabata, nag-alisa na rin. Alam niyo po, yung conscience, ayan po ay magandang regalo ng Diyos sa atin. No? Nagbabanggit sa atin kung tayo po ay nasa tama o nasa mali. Yung pong binanggit na ito ng Panginoon ay isang real truth na lahat ng tao sa mundong ito ay lahat pare-parehong may kasalanan. Sabi ng Bible, there is no one who does good, not even one. Everybody sin. At yan ay very clear na lahat tayo ay nagkakasala. Walang exempted. Ito yung mga Pariseo na to, nag-aral ito ng batas, kapatid, no? Ni Law ni Moses. Pero sila mismo ay guilty. Ngunit, alam niyo po, ang pagiging, pag ikaw ay na-correct ng katotohanan, dalawa lang ang pwede mong gawin. Either ito ay yung tanggapin o ito ay yung i-reject. Nung binanggit ni Lord, sino sa inyo walang kasalanan, siya unang bumato? Ito yung mga Pariseo, mga kapatid, no? At isa-isang nag-alisa. At naiwan yung babae lang. Bakit? Guilty. At least nagsasalita yung heart. Guilty. Hindi. Lahat tayo makasalanan. Walang exempted. Kaya very, very true po ang binabanggit ng Bible, no? There's no, sabi ng Bible, no? Sa Romans 3, ano pong sabi ng Romans chapter 3? Romans chapter 3, sabi niya, Romans 3, verse 10. Sabi niya, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Everyone has sinned. Everybody sinned, including me. Lahat po tayo. Guilty. Pastor, ako, mabait ako. Kunti lang naman ang kasalanan ko. Hindi naman ako pumatay. Hindi naman ako. Alam niyo po, ganito yan. Alam niyo po, ang kasalanan, lahat po yan ay magpaparumi sa isang tao. No? Parang ganito po ang ibig sabihin ng kasalanan. Pag ako ay lumubog sa ilalim ng dagat ng 100 meters, inilubog mo ko at hindi ako lalabas sa ilalim ng dagat, ilubog mo ako doon, tsak yan mamamatay ako. Pero ilubog mo ako ng 5 metro sa ilalim ng dagat, hindi ko lilitaw, ilubog mo lang ako doon, mamamatay ako. Kunti na lang ang lalim, no?
Pero ilubog mo ako sa dagat, nang natatakpan lang ng tubig yung aking ilong hanggang ganyan. Mamamatay pa rin ako basta hindi ako makalabas dun sa tubig ng dagat. Iba-iba ang kategory ng kasalanan. May iba-ibang klase ang tawag natin sa kasalanan. Pero lahat yan, kapatid, isa lang. Lahat tayo mamamatay. Nakamamatay. Kasalanan. Kaya kayo sabi mo, ay, hindi naman, mas mabait naman ako sa kanya, kaya siya punta sa impyerno, ako hindi. Hindi po totoo yun. Lahat po tayo, malaki, maliit, worthy of death. Kaya, we are all guilty. We are of sin. Iba-iba nga lang ang way natin ng sin. May sin na binabanggit, may sin na hindi, may sin na maliit, may sin na malaki. Pero lahat po yan nakamamatay. Ang sabi ng Bible, no? After sabi niya, pagkatapos ng kasalanan ay kamatayan. No? Kamatayan. Ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ito ay pagkahiwalay sa Diyos forevermore. Ngunit sabi niya, at ang sino man na namatay, sabi niya, they will face judgment of God ng banal na Diyos. Kaya po, so, tayo ay guilty lahat. What are you going to do? Since, very, very clear, si Lord, ito ay mga eskriba na talagang, kumbaga sa nag-aral ng Bible ng gusto, no? And yet, they are guilty. Dalawa lang po ang reaksyon ng mga tao sa mundong ito. Pag sila ay nababanggit mo ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng kanilang puso. Katulad po nitong sitwasyon na to. Dalawa lang. Pare-pareho pong guilty, no? Yung babae, guilty. Nahuling nangangalon niya. Pero yung mga Pariseo, guilty rin. Nakatago nga lang yung kanilang karumihan. Kasi kaya nga binanggit ni Lord, kayo, nagsasabi kayong adultery, pero yung mga mata nyo ang lalaswa. Yung pumapatay kayo sa isip. Pinapatay nyo na, sabi ni Lord. Pati kayo, guilty rin, sabi ng Panginoon. Kaya nga dininan ni Lord ng kasalanan ay hindi lang sa hindi lang yung ginagawa mo. Iniisip mo pa lang, nilalagay mo sa puso mo. Sabi ni Lord, pareho rin yun. So yung time na ito, nung binanggit ni Lord, yung guiltiness, nalaman nila dahil binanggit ng Panginoon. Sino sa iyo walang kasalanan? Inamin nila may kasalanan sila. Diwanan nila yung bato at umalis sila. Isa-isa. Yung mga Pariseo, umalis isa-isa. Alam mo po, ito pong nakakalungkot. Sana lumapit sila kay Lord. Dahil binabanggit na ng puso nila na tama si Lord. Totoo ang laman ng puso ninyo, di ba? Sabi nun, kung lalapit kayo sa akin, sabi nyo, kaya ko kayong linisin. Pero ano pong ginawa nila? Lumayo sila. Alam mo, pag hindi natin, patuloy natin sinasabi, hindi, mas mabait ako. Pero ang totoo niyan, mayroon ka rin karamihan. Pareho rin guiltiness yun. Pero ang ginawa ng mga taong ito, lumayo sila kay Jesus. Imbis na lumapit sila sa kanya, sabi niya, tama ka dun, Jesus. Wala, may kasalanan din kami. Sana yun ang ginawa nila, lumapit sila, and they received the forgiveness of God. Kaso ang ginawa nila, umalis sila. Isa-isa. Iniwanan nila si Lord. Pero may isang babae. Itong babae ito, kapatid, huling-huli sa akto. Ginagawa niya. Kakasala siya. Kaya nga siya hinuli. Nilagay doon sa harapan. Pero nag-stay siya. Inaamin niya. Ako yun. May kasalanan ako. I deserve to die. Deserve kong batuhin ako. Kung babatuhin nila ako ngayon, deserving ako nito. Hindi ako alis dito. Hindi siya tumakas. Hindi siya tumakbo. Hindi niya pinagsanggalan yung sarili niya. Hiniling niya lang yung mercy ng Diyos sa kanya. Kaya tumingin si Lord. Sabi ni Lord, nag-stay siya sa tabi ni Jesus. Ano mo sabi ni Diyos sa kanya? Tumingin si Lord. Ang ganda-ganda po nito. Sabi niya rito. Ang sabi niya sa verse, balikan po natin, no? John chapter 8, verse 10. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae. Sabi rito, nasaan sila? Wala ba yung kumahatol sa'yo? Wala na po, Ginoo. Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Nag-stay siya. In spite na guilty siya. Nag-stay siya
sa tabi ni Lord. Di siya lumayo. Tingnan niyo po ang word na na-receive niya kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon, huwag ka nang gumawa pa uli ng kasalanan. And I believe this woman received the forgiveness of God. Yung mga tao, lahat ng tao kinausap ni Lord sa time na ito, everyone is guilty. Yung mga Pariseo, inaamin nilang may kasalanan sila, pero ayaw nilang lumapit sa Diyos. Itong babae, aminado siyang may kasalanan siya, pero nag-stay siya sa hatanan ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Hesus, napakaganda po. Sabi niya sa Bible, sa sino man lumalapit sa akin, hindi ko sila itataboy. Hindi ka itataboy ng Diyos. Alam mo, ang gusto lang ng Panginoon sa atin, Panginoon, totoo po, na may kasalanan ako. Hindi ko po kaya na linisin ang puso ko. Ikaw lang, Lord, ang pwedeng luminis ng puso ko. At alam niyo ba, bawat kasalanan, alam ng Panginoong Hesus, na kukunin niya rin ang kasalanan ng babaeng ito. Yan talaga ang ginawa ng Panginoon. Na kaya niya hindi natulan yung babae dahil aangkinin ng Panginoon yung kasalanan niya. Yan talagang ibig sabihin nito. Kinuha ni Jesus sa krus lahat ng kasalanan. Kasama yung kasalanan ng babaeng ito. Sabi ng Romans 5 verse 6, sabi niya, nung tayo makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Kinuha ni Lord, sa sino mang lumalapit sa kanya, kukunin ni Lord ang kasalanan mo. Yun ang kanyang ginawa sa krus. At alam natin ito, mga kapatid. No? Umuwi ang babaeng ito, I believe. Kung siya man yung babae kasi kung ito ay nangangalun niya, no? Kung siya yung babae na may 7 demons, at kung ito ay si Mary Magdalene o yung Mary of Bethany, she lived a very powerful life. Next time na po yun, no? But she became a great disciple of Jesus. Itong babaeng nangangalun niya. Can you imagine? From a life that is so guilty, tapos, magbabago yung perspective mo. Oh Lord, hindi ko kayang patawarin ng sarili ko. Lumalapit ako sa iyo. Inaamin ko po yun. At ang sabi ng Panginoon, hindi na rin kita hatulan. Kukunin ko ng kasalanan. Dahil inaamin. Yung mga Pariseo, umalis sila. Hindi nila natanggap yung biyaya na tinanggap ng babae ito. Pero ang babae ito, huling-huli sakto, pero nilinis siya ng Panginoon. Sabi ni Jesus mismo sa kanya, hindi kita hahatulan. At yan ang paanyaya ng Panginoon sa ating lahat. Sabi ng Biblia, no? For God so loved the world. Gustong-gusto ni Lord, kahit yung mga Pariseo, lumapit lang yun. Sabi ni Lord, alam nyo, kayo mismo, alam nyo yung sarili nyo na tayong lahat ay makasalanan. For God so loved, He gave His only begotten Son. Binigay ni God the Father ang kanyang anak upang sino mang manampalataya sa Kanya. Ibig sabihin na siya lang ang pwedeng maglinis ng ating kasalanan. Hindi niyo po kayang linisin ng kasalanan ninyo, kapatid. Wala pong tao na kaya niyang linisin ng kasalanan niya. Kahit ilang beses ka pang magpenitensya. Kahit ilang beses ka pang mangumpisan. Kasi walang pwedeng maglinis ng puso ng isang tao sa kanyang guilt, kundi ang Diyos lang. Malibang sabihin niya sa iyo, hindi na kita hatulan. Dahil umaamin ka na kaya kong hugasan ng iyong kasalanan, ako na lang ang kukuha niyan. Then, mabubuhay kang malaya. Yun lang po ang susi para po tayo ay mabuhay ng may kalayaan. At yan po ang ginawa ng Panginoon. Sabi niya, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish. Perish saan? Sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. But have eternal life. Can you imagine? From a life of sin to a life eternal. Yan ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya nga po, napakaganda talaga ng regalo ng Diyos, no? Sabi nga mismo ng Panginoon Hesus, pag ikaw ay pinalaya ng anak, ikaw ay tunay na malayaan na. Ang pinakamasarap pong buhay, katulad ng buhay ng babaeng ito. Nung sinabi ng Panginoon, hindi kita hatulan. Wala ng condemnation.
Sabi ng Bible, there's no condemnation if you are in Christ Jesus. For those who are in Christ Jesus. Na kay Jesus lang, kapatid. Kung gusto mong luminis ang iyong buhay, kung gusto mong matulad ka sa babaeng ito na nabuhay siya, na malaya at malinis, lumapit ka lang sa Panginoon. Sabi niya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Ang gawin mo lang, Lord, linisin mo nga ang kasalanan ko. At sabi ng Panginoon, amin ang kasalanan mo, kukunin ko. Kasama yan sa cross. At pag yun ay tinanggap natin, kapatid, yun ang ibig sabihin actually ng communion. Tanggapin mo yung ginawa niya para sa kasalanan mo. Yun ang ibig sabihin ng cross. Ibinigay yung buhay niya sa iyo. Ang kailangan mo lang tanggapin yun. Manampalataya ka na si Jesus lang ang nagbayad ng iyong kasalanan. At pag gagawin mo yun, sabi ng Bible, ikaw ay tunay na malaya na. Sino man po sa inyo? Sabi, Pastor, salamat po dahil alam niyo, totoo yun, lahat ng tao ay guilty. Kasama rin po ako doon. Ayaw kong matulad doon sa mga Pariseo na lumayo. Gusto kong lumapit sa Panginoong Hesus sa araw na to. Gusto kong tanggapin siya sa buhay ko at mabuhay na rin ako malaya katulad ng babaeng ito. Sabi ng Panginoon, sa sino man tumanggap sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Kung yan ang iyong panalangin, kapatid, at sabi mo, Pastor, can you help me pray? Tutulungan kita sa isang maikling panalangin. Gayahin mo na ako. Hingi tayo ng tawad sa Kanya sa ating mga kasalanan. At mararamdaman mo, lilinisin niya ang puso mo katulad ng ginawa niya sa babaeng ito. Na namuhay ng babaeng ito na isa sa mga great woman sa Bible. Pwede bang sundan mo ang panalangin ko, kapatid, at tayo manalangin? Kung kayo po ay first time, sabi ng pastor, tulungan mo ako makilala ko si Jesus at gusto ko siyang tanggapin sa puso ko. Kung yun po ay inyong panalangin, at tutulungan ko po kayo at sasamahan sa isang panalangin. Okay? At tanggapin natin ang Panginoon. Okay, let's pray. Pwede pong iniling ko po sa inyo na iyukod ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ninyo ang Panginoon sa inyong puso. At hayaan mong linisin ka ni Lord sa iyong puso. Lahat ng kasalanan, sabihin mo lang sa Kanya, noon, ngayon, at magpakailanman. Kayang linisin ng dugo ng Panginoon. No? Kahit yung mga kasalanan mo na, guilty ka naman, itinatago mo, alam mo, kayang linisin niya ng Panginoon. Tayo mo na, kapatid, na mabuhay ng malaya. Si Jesus lang ang pwede magpalaya sa iyo. Siya lang. At pag tinanggap mo siya, mararamdaman mo mismo ngayon, nalilinis ang puso mo. At sabi nga ng Panginoon, makikita mo, yan ang tinatawag na peace that passes understanding. At gagawin po natin ngayon. No? Lapit po tayo sa Kanya. Pikit po natin ating mata, tayo po yung manalangin. Sige po. Ipikit nyo lang po, ibaw nyo lang po ang inyong ulo bilang paggalang natin sa Kanya. At gayahin nyo po ang aking panalangin. Sabihin nyo po ang panalangin ito, Panginoong Hesus. Salamat po dahil napakaliwanag sa sinabi ninyo na kaming lahat ay nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Lahat po kami may kasalanan. Inaamin ko ako'y nagkasala sa iyo. Marami akong kasalanan magsimula nung bata pa ako hanggang ngayon. Akala ko kaya kong linisin ang sarili ko sa kasalanan. Hindi pala. Dahil isa lang ang pwedeng maglinis ng aking kasalanan at tumanggal ng aking guilty heart. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo katulad ng babaeng ito. Panginoon, bahala ka na sa akin. Linisin mo po ako sa aking kasalanan. At humingi po ako ng kapatawaran sa inyo. Linisin niyo po ako at patawarin. Cleanse me by your blood, O Lord. Alam ko ang dugo mo ay nabuo sa krus para sa aking kasalanan. Alam ko nang ibig sabihin ng kamatayan. Kapalit ng aking buhay ang kamatayan. Upang may kapalit ang aking kasalanan, ikaw na ang kumuha nito. Kaya ka namatay sa krus. Tinatanggap ko, Lord, na hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, ikaw lang. Kaya ngayon, hinihiling ko na patawarin mo ko. Pumasok ka sa puso ko. At magsimula sa oras na ito, ikaw na ang aking Panginoon.
Ikaw na ang aking tagapagligtas. At Panginoon, ano man ang mangyari, isama po ninyo ako sa inyong kaharian sa langit. Maraming salamat. Tinatanggap ko po ang pangako ninyong ito ng kapatawaran, ang buhay na walang hanggan. Salamat po sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Salamat at nakilala kita. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Kung yun po ay pinanalangin ninyo mga kapatid, alam ninyo sa puso ninyo na ang Panginoon ay pumasok na sa puso mo. Sabi ng Panginoon mismo, hindi na kita hahatulan. Mabuhay kang mapayapa kapatid. Mabuhay ka na may kalayaan. Yan ang ginawa ng Panginoon sa iyo. At magsimula ngayon, magbasa ka ng Bible. Andiyan dyan ang pag-ibig ng Diyos na nakasulat, no? At tinan niyo po ninyo, no? Bagamat ang Diyos, hindi niya po berinig yun. Siya ay Diyos ng kabanalan. Hindi niya po berinig yun. Diyos siya ng katwiran. At alam niyo po, ang katulan na yon, napunta lahat sa Panginoong Hesus. Kaya po pinako si Lord sa cross para siya ang magbayad sa kasalanan natin. Dahil ang Diyos ay banal at namumuhay sa kasalanan. Si Jesus ang nagbayad ng lahat ng kinamumuhian ng Diyos na kasalanan. Binayaran niya sa cross. Kaya pag nasa si Jesus, sabi ng Biblia sa Romans chapter 8, verse 1, there is now no condemnation. Wala na. For those who are in Christ Jesus. Kaya si Jesus na ang siyang sasama sa iyo. Kaya patuloy kang mabuhay para sa Panginoon kapatid at mabuhay ka para sa Kanyang pangalan. Okay? At bago po tayo magtapos mga kapatid, gusto ko pong ipanalangin sino man sa inyo na kung sino po nakakapila sa inyo ng something in their bodies or we believe, I do believe na ang Panginoon ay nagpapagaling hanggang ngayon. Sabi ng Bible, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Panginoon. Nagpapagaling pa rin siya. Hindi lang po doktor ang nagpapagaling. Mas mabisa po ang kagalingan ng Panginoon, no? Tingnan niyo po, no? Hindi lang po ito ay kayang paggalingin ng doktor. Some say na, hindi, basta may doktor ako, okay ako. Pero tandaan po ninyo, no? Hindi po lahat ay kayang sagutin ng siyensya. Hindi po lahat. Tandaan niyo po, pag umabot ka sa mga kategory, alam mo, may nagsabi sa akin na hindi ko kailangan yan kasi mayroon naman kagalingan. Pero tingnan niyo po, no? Pag ang isang tao, inabot siya ng stage 4, wala na pong sagot yun. No? Wala na. That is terminal. At kumisan ang kailangan mo lang, milagro ng Diyos. God is a God of miracles. God is a God of healing. At patuloy pa rin siya nagpapagaling hanggang ngayon. Why? Ba't kailangan pa abutin yun para kapagaling ng Panginoon? That's why we believe God can heal us even today. God can heal you even today. So kung kayo po ay mayroong kahilingan na kayo po ay hindi po ng Panginoon, pwede pong ilagay ninyo. Ako po ay naniniwala, no? Our faith can heal us. Our faith, ang ating pananampalataya. At yung faith ng nananalangin sa iyo. At yung faith, ating pananampalataya sa Diyos nagpapagaling sa atin. If you are that person, na sabi mo, Pastor, can you pray for me? We will pray at ask the Lord to heal you. No? Nanay, tatay, panampalatayanan po natin ang Panginoon, no? At hilingin ko lang po, ilagay nyo lang po ang inyong kamay dyan sa masakit na yan. Patuloy po natin pag-pray. Kung makita po ninyo, no, I'm praying every week. Please put your hand on the body that is not good. At hindi siya well. Believe the Lord. Let's believe the Lord. Okay, let's pray. At extend ko po yung aking kamay. Video lang po ito, but I do believe na ito po umabot sa inyo at gabutin kayo nawa ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pangalan. Okay, tayo po'y manalangin. Amang banal na mga kapangyarihan, salamat po sa inyo pong pag-ibig dahil binigay mo yung bugtong na anak para sa amin. Nung binigay niya ang kanyang katawan, even the Bible said, by His stripes, yung kanyang mga latay, gumaling kami. Alam namin, Lord, na iyon ay spiritual, ngunit naniniwala din kami, Lord God, na ito rin ay physical, Panginoon. Dahil physical ang iyong katawan, Lord, na nasugatan. Alam namin, Lord, until today, you're still doing healing dahil may gift of miracles, Panginoon, of healing. Kaya, Panginoon, diniling ko po amang banal sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, in the name of Jesus, na anumang bagay na ito na nananakit o may karamdaman sa parte ng katawan ng kapatid kong ito man ay sa ulo niya o sa lieg niya, Panginoon, o ito man ay sa kanyang parte ng kanyang inside ng kanyang body,
In the name of Jesus Christ. Amang banal, hayaan nyo nga po na dumali po ang inyong kagalingan sa Kanya. In Jesus' mighty name. Father, in Jesus' name, idali nyo po ang kagalingan ito sa Kanya. Dumali po sa Kanya. In Jesus' name. In Jesus' name, be healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed. In the name of Jesus, who died for you. Be healed. In Jesus' name, who has the power over sickness and all diseases. In the name of Jesus. In His mighty name, I speak the healing of this body, and I command the sickness to go away from this body. In Jesus' name. In Jesus' name. At bigyan niyo po ng kaginawaan ng kapatid kong ito. Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Even this, Lord, na kuminsan na they feel, Lord, na parang nadidepress siya o na kuminsan nangihina siya, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, I rebuke ang spirit of depression na ito. Ito pong depression na ito, leave ang kapatid kong ito. Dahil ang Panginoon, bibigyan ng kagaanan sa oras na ito. In Jesus' name, Lord, sa sino mang may depression sa oras na ito, in Jesus' name, Lord, nagbabanggit po ako ng kapayapaan sa Kanya. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumayo at ang sa iyong puso at sa iyong kaisipan, pumasok ang kapayapaan ng Diyos. At yung hindi malirip na kapayapaan, Lord, dalahin ko po, Lord, na bigyan mo siya ng malalim na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo ito, na ikaw lang pwede magbigay at matanggap niya ito sa oras na ito, Lord. Salamat po. Salamat sa kalayaan. Thank you, Lord. Sabihin mo, thank you, Lord Jesus. Sabihin mo, kapatid, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for healing me. Sige po, sabihin po ninyo, thank you, Jesus. Salamat po, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Sa iyo lahat ng papuri, Lord. Sa iyo lahat ng pasasalamat sa ano ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, God bless sa inyo mga kapatid. So, this is Pastor John sa ating online Bible sharing every Wednesday. So, see you next week. I pray that the Lord has blessed you tonight. So, God bless you. Paalam na mga kapatid. And the Lord Jesus loves you. Bye-bye.